So sa gabi pong ito, magfo-focus po tayo sa powerful at challenging call from Jesus, which is a call to serve others. A call to serve others. Para kasi sa mundong ito, ang greatness ay tungkol sa kapangyarihang mayroon ka, sa perang naipon mo, sa laki ng influence mo, at sa estado ng buhay mo. Doon nakaano yun ang standard ng mundo eh. Ngunit baligtad po, actually, ang kaisipang ito patungkol sa servanthood, ano po, ayon kay Jesus. Tinatawag niya po ito to a different kind o tinatawag niya po tayo to a different kind of greatness. Ito po yung greatness in serving others. Doon po sa Book of Mark, chapter 9, verse 35, nakasulat, He, meaning si Jesus, sat down, called the 12 disciples over to him, and said, Whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else. Sinabi po ito ni Jesus matapos pagtalunan ng kanyang mga disipulo kung sino sa kanila ang pinakadakila. So after po sila sa position. At hanggang sa ngayon, marami pa rin po sa mga nagsasabing sila ay servant leaders ng Panginoon after lang talaga sa position. Pero kulang po sa pagsuserve, kulang sa action. Sinabi ito ni Jesus actually sa kanyang mga disipulo dahil alam niya na siya ay malapit ng hulihin hanggang siya po ay ipako na sa krus. Kasasabi niya lamang na siya ipagkakanulo, na siya ipahihirapan, papatayin, at muling mabubuhay. Ngunit, kapansin-pansin na ang laman po ng isip ng kanyang mga disciples ay ang kanilang magiging posisyon. Now kapatid, ngayon pa lamang tanungin mo ang sarili mo, what are you after? Is it the position or serving? Now, yung Greek word po for servant is diakonos, which means one who executes the commands of another or someone who cares for the needs of others. Katulad po ng isang waiter sa isang restaurant, di ba? Pag ikaw ay papasok na, lalapit na sa iyo yan, paupuin ka, maghahanda sa iyo ng menu, papakita sa iyo, at hihintayin kung anong order mo. Pagkatapos sa alis at pagbalik niyan, may dala na pong mga tubig o kaya yung order mo na. So naghihintay siya actually ng command from you. Now, itinuturo po at pinapaunawa sa kanila ni Jesus na ang tunay na kadakilaan sa kaharian po ng Diyos ay nagsisimula sa pagpapakumbaba or humility at paglilingkod po sa kapwa. Very unlike po sa mundong ito. Ibang-iba po yung standard. Kasi dito, kapag ka ikaw ay merong katungkulan, ikaw ang paglilingkuran. Di ba? Pero pag wala kang katungkulan, edi hindi mo asahan na ikaw ay paglilingkuran. Pero hindi po sa panuntunan ng ating Panginoong Jesucristo. So number one, serving others reflects the heart of Jesus. Doon po sa Book of Philippians chapter 2 verses 5 to 7, nakasulat po, You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, bagamat siya ay Diyos, he did not think of equality with God as something to cling to, something to grasp. Instead, he gave up his divine privileges, he took the humble position of a slave, isang alipin, and was born as a human being. Now, si Jesus po, bagamat tunay na Diyos, ay piniling magpakumbaba. Now, yung Greek word po for gave up, na kababasa po natin, is kenosis. Na ang ibig sabihin po ay he emptied himself of divine privileges to serve humanity, you and me included. Now, kung si Jesus po, na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay piniling maglingkod, how much more tayo? Hindi ba tama lamang na maglingkod din tayo, na umiibig at sumusunod po sa Kanya? Kapatid kaibigan, maghanap ka ng magagawa o ng maitutulong sa bahay, sa iyong workplace kung ikaw ay nagtatrabaho, sa iyong school kung ikaw ay nag-aaral, sa iyong barangay o sa community mo, at sa iyong church na kinabibilangan. You see, we are all expected to be ministers. Tayo po na dumadalo sa isang church at tumanggap na po kay Jesus as our personal Lord and Savior, inaasahan po sa atin ng Panginoon na tayo po ay maglilingkod sa church na kinabibilangan natin. And always remember, malapit po sa puso ni Jesus ang church. Siya po ang nag-build ng church. Di ba? Kaya dapat po, pinangangalagaan natin ang church, tinutulungan natin ang church sa mga pangangailangan ng church. Hindi the other way around, na yung church ang maglilingkod sa atin. No, kailangan humanap po tayo, kapatid, ng pagkakataon na makapaglingkod po tayo sa church na kinabibilangan natin. And in our case, yung firm worship center.
Tinutularan po ng mga tunay na tagasunod ni Jesus ang kanyang kapakumbabaan at yung kanyang uri ng paglilingkod. Yung bang self sacrifice na ginagawa niya, no? Hindi yung mga vested interest niya ang inuuna niya. Unlike so many servants, they call themselves servants of the Lord, pero inuuna nila yung kanilang mga vested selfish interest. Imagine mo for example ang isang presidente ng isang kumpanya na sa halip na maghanap na siya ay paglingkuran ng kanyang mga empleyado ay siya mismo ang naglilinis ng kanilang opisina, siya ang nagtitimpla ng kape sa kanyang mga empleyado. Kakaiba, di ba? Nakakatawa. Parang hindi na makatotohanan yan. Pero ganito po yung klase ng paglilingkod na ipinakita po ni Jesus. Ano pa nga't pati maruruming paa ng kanyang mga disipulo ay kanya pong hinugasan at pinunasan. Can you imagine nyo po yung kanyang style ng paglilingkod? Talagang nagpaka-humble siya. At hindi po, kumbaga, gabok lamang yung masasabi nating anyo ng kanilang mga paano. Namamaho po yan, definitely. Kasi pinagpapawisan yan, tapos may mga sandals po sila eh. Pero hindi sila pinandirihan ng Panginoon. Now, kapatid kaibigan, ang sabi nga po ni Rick Warren, the only way you can serve God is by serving other people. Kasi paano nga natin masasabing mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita? Kung yung mga taong nakikita natin na nangangailangan ng ikangat tulong ay hindi natin magawang matulungan, hindi natin magawang mahalin. Ipakita natin na talagang mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita sa pamamagitan po ng paglilingkod natin sa ating kapwa na nakikita natin. Especially kung talagang totoong nangangailangan pero dinededma lang natin. Point number 2, serving others demonstrates genuine love. Doon po sa Galatians chapter 5 verse 30 nakasulat po, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love." Maglingkod tayo ng merong pag-ibig sa ating kapwa. At pag ganun po ang nangyari, matutulad po tayo sa early church. Talagang ipinakita nila, i-demonstrate nila yung pag-ibig nila sa isa't isa. And what happened to them? Di ba? They grew in numbers exponentially. Araw-araw may naidadagdag po sa kanila. At nakikita sila nung ibang hindi pa mananampalataya at lahat sila ay natutuwa sa ipinapakitang examples ng mga Christians nung araw. Ito po ang dapat makita rin sa atin ngayon. Hindi yung tayo nagkakanya-kanya lang, to each his own. Dapat po tayo nagmamalasakitan. Dapat po tayo naglilingkod sa isa't isa. Di ba? Pag may nakita tayong dumi halimbawa, ano ba naman yung walisin na natin o pulutin na natin, itapon natin sa basurahan. Hindi yung pinababayaan lang natin hanggang sa mamaya na iipon na yung dumi. Di ba? Pag may nakita tayong halimbawa na wala namang tao pero bukas lahat ng ilaw, gasin na naman na patayin natin yung iba. Di ba? In a way, nakakatulong po tayo talaga sa church na kinabibilangan po natin. At marami pa pong mga magagandang examples na tayo po pwedeng maisip. Ano? Kahit patungkol sa pag-aayos ng mga silya. Pag nakita natin parang hindi align ng mga silya, hindi diretso ang pagkakapatas sa silya, sino ba naman yung ayusin natin ng konti? Tama? Tapos yung mga tao na parating, sino ba naman yung batiin natin? Ngitian natin, i-welcome natin. Hindi yung parang dinaanan lang natin. Ano po? So, kasama yon sa paglilingkod natin, kapatid kaibigan. Yung pananahimik natin sa church habang nag-worship o kaya habang nagpipreach yung pastor, kung sino man siya, ay hindi ba paglilingkod na rin yun? Kasi ikaw ay nakakatulong para maging orderly yung service ng ating Panginoon. Now, kapatid, yung word na serve, galing po yan sa Greek word na douleio. Meaning po, to be a slave to. Yung serve, actually servant, di ba? Pero to be a slave to, ang ibig sabihin, maging alipin ka. So, ganun ka-profound yung ibig sabihin po ng salitang serve. Kaya marami actually ayaw mag-serve eh. Lahat gusto siya yung paglilingkuran eh. Tama? Hindi lang sa secular, maging sa church po, ganyan. Marami after lang talaga sa position at yung iba, wala naman talagang action. Walang kasamang paglilingkod. Dapat ipakita po natin, huwag tayong tumulad do sa ibang mga churches, yung mga leaders nila ron, talagang gusto sila yung paglilingkuran. Sila yung itataas, sila yung makikilala. Pero hindi mo makikitang naglilingkod. Ibahin natin sa atin, mga kapatid, mga kamanggagawa. Ipakita natin talagang tayo ay tapat na lingkod ng ating Panginoon. Mahalin natin kung sino man po yung dumarating sa atin. Hindi yung porket mukhang mayaman, yun ang lalapitan natin at kakaibiganin natin. Huwag tayong tumulad sa ibang churches.
Kahit na mukhang ika nga gusgusin yung tao, pag pumasok sa atin, ay di i-entertain natin, kausapin natin, i-accommodate natin. Naalala ko tuloy si Sister Cecil eh. At one time, di ba, meron siya nadatnan ng mga bata, mga badyaw doon sa lansangan. Niyaya niya sa loob ng church eh. At napakaganda po yung mga ganong example. No? Hindi tayo namimili ng atin pong aanyayahan na makasama natin sa pananambahan sa church. Now, true service, listen to this is sacrificial. Sacrificial yan. At ang paglilingkod po natin ay dapat motivated ng pag-ibig, hindi ng obligasyon. Kasi obligasyon ko eh. O yung recognition na matatanggap natin. Yung mga nagtatrabaho po actually sa kung anumang kumpanya na mamasukan, kaya kadalasan sa kanila, no, karamihan naglilingkod po dahil sa sweldo. Pero pag nadili ang sweldo, nako, hindi nagaganahan maglingkod dyan. Tama? Pero tayo po, may sweldo o wala, maglingkod tayo kasi ang pinaglilingkuran po natin, hindi po yung, sabihin natin, human masters natin. Ang pinaglilingkuran po natin, yung Diyos mismo na lumikha sa atin, nagbigay ng buhay sa atin at nagligtas sa atin. So, kailangan natin mag-sacrifice. So, tanungin mo ngayon ang iyong sarili, naglilingkod ba ako dahil sa pag-ibig o pagmamahal o dahil sa pagkilala ng tao? Dahil sa palakpak ng tao? Di ba? Marami kasi ganun eh, sa totoo lamang. And I hope and pray hindi po yan mangyari sa atin. Ano po? At kung sakaling yung motive mo sa paglilingkod, ika nga ay hindi talaga aligned dun sa talagang uri ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo, mag-isip-isip na po tayo. Huwag na po nating ituloy. Kasi God is not mocked eh. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo eh. At lahat ng uri ng paglilingkod natin, dadaan talaga yan sa fire. At kung ito'y totoong paglilingkod, magiging parang ginto siya. Pero kung hindi, parang kahoy yan. Susunugin lang, walang kabuluhan, sayang lang, pagod ka lang. So maglingkod na po tayo ng makatotohanan, kapatid. Maglingkod tayo dahil mahal natin ang ating Panginoon. Ang paglilingkod po na driven by love ay nagbibigay po ng kagalakan and even glory sa ating Diyos. Kaya watch out how we serve our fellow men. You serve them as if you are serving the Lord. Ang isa pong inang gumigising, for example sa 10 oras ng gabi, para tingnan yung kanyang may sakit na anak. Ginagawa niya po ito hindi para pasalamatan lang siya ng anak niya o kaya kilalanin siya ng kanyang anak na mabait siyang ina. No. Ang talagang reason kung bakit niya ginagawa ito, dahil mahal niya yung kanyang anak. At dapat ganun din po tayo. Ganito dapat ang motivation natin sa paglilingkod po natin sa ating kapwa. Kaya naisin po natin o nasain po natin na makagawa ng kahit na maliliit na bagay ng may kasama pong pagmamahal. Madali lang naman yun, di ba? Sanayin natin ang ating sarili na ganon. Kasi kung hindi natin gagawin yun, alam mo, madali kang magsasawa sa paglilingkod. Kung naghahanap ka lang talaga ng applause ng tao, hindi approval ng Diyos, ay, sasabihin ko sa iyo, titigil ka kagad. Pero kung talagang ginagawa mo yung paglilingkod dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kapwa, eh di, tatanggapin ng Lord John. And I tell you this, bibigyan ka ng Diyos ng ika nga ng strength. Kaya nga nakasulat po di ba? The joy of the Lord becomes your strength. Why? Kasi napangiti mo ang Diyos eh. Nakita niya naglilingkod ka eh. So yung energy mo ay ipinanunumbalik niya. Nire-re-energize ka niya. Okay? Now, point number 3. Serving others brings eternal reward. Sa mundong ito, sa standard po ng mundong ito, pag naglingkod ka, may mga rewards din naman eh. Pero rewards that won't really last. Halimbawa, kung ikaw ay empleyado, from time to time, nagbibigay ng awards ang company. Di ba? Pwedeng plaque, pwedeng certificate, pwedeng halimbawa medalya, pwedeng trophy, kung ano man yan. Well, maganda yun. Nakaka-boost ng moral yun eh. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi siya talaga tumatagal. Unlike po, yung kapag tayo ay naglilingkod from the bottom of our hearts, ginagawa natin to para sa ating Panginoon, meron pong eternal reward yan nakasama. At yung eternal reward na yan, hindi po yan naaagaw. Hindi po yan naluluma. Hindi po yan nasisira. Hindi yan kapatid, ika nga ay kumbaga, tawag dito, yung kinakalawang o nangungupas. No. Ang eternal ng reward ng Lord ay patuloy pong kumikinang yan. Doon po sa book of Matthew chapter 25 verse 40, basahin ko po sa inyo And the king will say, nagkukwento po si Jesus dito I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Ganon din naman. Pag gumagawa tayo ng kabutihan, tumutulong tayo sa mga nangangailangan, alam mo, parang ginagawa natin yon sa ating Panginoon.
May sinabi nga po sa Book of Proverbs, di ba? Pag tayo po'y tumutulong sa mga nangangailangan, para tayong nagpapautang sa Diyos. Can you imagine yon? Di ba? Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, Diyos na lumikha sa iyo mismo, di ba? Diyos na nagligtas sa kaluluwa mo para hindi ka mapunta sa impyerno. Pero kapatid, kapag ka gumawa ka ng mabuting bagay doon sa maliliit na tao, yung mga hindi pansin, anong sinasabi po ng Bible? Nagpapautang ka sa Diyos. At ang Diyos, kapatid, kaibigan, bagamat siya lumikha ng lahat, yung sinasabi niya, ginagawa niya yan. At pag siya po ay nagbayad, hindi kagaya ng taong hindi marunong magbayad, tsak po yan, kapatid, hindi mo matatawaran yung bayad niya, hindi mo mabibilang yun, hindi mo mame-measure yun, ang ibig ko sabihin. Overflowing yun. At talagang merong eternal significance yun. Now, ipinakilala at ginagawang available po ni Jesus ang kanyang sarili sa mga nangangailangan. Di ba? Kung sino man lumapit sa kanya, leprous man yan o may leper, pinagagaling niya eh. Pag may bulag na lumapit sa kanya, o di binibigyan niya ng paningin. Pipi, di nakakapagsalita. Bingi, nakakarinig. Lumpo, nakakalakad. Pati nga yung patay, di ba? Na lumapit yung tatay ng bata. Anong ginawa ni Jesus? O di, binuhay niya yung patay. So talagang gumagawa ang Panginoon ng mabuti, tumutulong siya, naglilingkod siya doon sa talagang mga nangangailangan. Now, yung Greek word po for list, the list of my brethren, or the list of these my brothers and sisters, is elakistos. Na ang ibig mong sabihin ay the smallest, the most insignificant, yung mga hindi pansin, yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga tinatapak-tapakan lang, yung mga pinagsasamantalahan lang ng mga may kaya, ng mga nasa kapangyarihan. Kawawang mga nilalang. Di ba? Pero kapag ka tayo gumawa ng kabutihan sa kanila, kapatid, kaibigan, ang sabi ni Jesus, ginagawa niyo yan sa akin. So, tsakin po natin ang bawat paglilingkod na ginagawa natin para sa iba, ay gagawin natin para kay Kristo. Hindi para sa ating ika nga sarili, kundi para kay Kristo natin ginagawa. Now, wag po nating i-underestimate yung small acts of kindness. Why? Because in so doing, nag-iipon po tayo ng kayamanan sa langit. Storing up riches in heaven. Hindi dito sa lupa. Ang sabi nga po ni Charles Spurgeon ay ganito, He who serves God serves others most truly. Kaya kapatid, kaibigan, maglingkod tayo sa Diyos. Di ba? Matatapos na naman ang taon. February na, oh. Imagine mo yon, di ba? Mamaya, anniversary na natin. Ilang buwan na lang, anniversary na natin. Ipakita natin talaga na tayo tunay na lingkod ng Diyos, hindi lamang tuwing araw po ng linggo. Pero yung Monday to Saturday, pati itong mga online services natin, hindi na nadadaluhan. Pero you are considering yourself a leader, kapatid kaibigan, medyo mag-reflect din tayo, no? Kung talagang leader ka kasi, servant leader ka, you must be visible. At kung leader ka, may follower ka, tama? So, hayaan natin makita ng mga followers natin na tayo talaga ay sumusunod sa ating Panginoon. Jesus redefined greatness. Hindi po ito tungkol sa status, kundi sa servanthood. So, we must, number one, serve others as Jesus did. Huwag na tayong tumulad sa iba. Si Jesus na lang yung ating maging example. Serve with love, not obligation. Yan ang talagang nagpupush sa iyo. Yung love, yan ang nagmo-motivate sa iyo. Hindi dahil sa obligasyon lang. Kasi magsasawa ka talaga hanggang sa ma-burnout ka na. Hanggang sa maisipan mo nang sumuko na. Bitawan mo na. Hindi tama yon, kapatid. Baguhin na natin ang attitude natin. 2025 na po. Tapos, serve with eternity in mind. Knowing our reward is in heaven. Huwag tayong mag-focus dito sa lupa. Kasi temporary lang ito eh. Papalitan nga itong mundong ito eh. Di ba? God will make a new heaven and a new earth. Okay? So wag tayo mag-focus dito. Mawawala itong mundong ito. Mawawala tayo dito. Papalitan to ng bago ng ating Panginoon. Yung mundo talagang, nandoon talaga yung peace. Nandoon talaga yung joy. Walang mga nag-aaway. Walang mga naghihirap. Puro talaga kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, at pagkakaisa ang makikita natin. Pati nga yung mga wild animals eh. Di ba? Magiging katabi na lamang yung mga dati-rati ay kinakain nila. Ganon ang mundong ating pong dapat hangarin. So, narito po ang ilang mga tanong. Tanungin mo ang iyong sarili, paano ako makapaglilingkod sa aking kapwa? Alam mo, madali lang eh. Kung talagang ikaw ay sensitive lamang sa mga nakakasalubong mo, sa mga kasama mo sa school,
'Di ba? Pati mga churchmates mo, makikita mo kung sino yung talagang may pangangailangan eh. So, may nakita ka halimbawa, nasa isang sulok lamang, parang nandudun yung kalungkutan, di medyo pag-aralan mo ng konti, huwag kagad lulusob, medyo ngitian mo pag nagkatinginan kayo, tapos matatansya mo kung pwede kang lumapit o baka naman kailangan niya muna ng space. Saka mo siya batiin, makipagkwentuhan ka, maglaan ka ng oras, makinig ka sa kanya mga sinasabi sa iyo, malaman mo kung ano ang saloobin niya, at mula doon malalaman mo actually kung ano ang pangangailangan niya. So kailangan talaga ma-satisfy natin yung need ng tao para matulungan natin. Ano ba yung need? Anong kailangan niya? Parang salesman. Ang salesman naman talaga na magaling, hindi talaga dahil sa maganda yung kanyang paninda, hindi dahil sa alam na alam niya kung ano yung mga features at mga benefits ng kanyang paninda o produkto. Ang isang salesman na magaling, inaalam niya muna kung ano talaga yung pangangailangan ng kanyang magiging customer ng kanyang prospect. At pag nalaman niya, na-discover niya, na-identify niya yung pangangailangan nito, sa kanya i-offer kung ano man yung produktong alam niyang makakatulong dito. So, ganun po ang ating gawin. Tulungan natin yung alam natin nangangailangan. Another question, paano ako makakatulong sa church? Maraming paraan eh, di ba? Natutuwa ako sa ilan natin mga kasamahan na naglinis po nung Monday, tapos sumunod sila Brother Rico nung Wednesday, sila Brother Jer, si Donsil, naglinis din sila. Nakakatuwa yun. So, alam natin kung ano yung mga pangangailangan sa church. Pag titingnan lang natin, magabok na, makapal na pala yung alikabok ng electric fans natin. Di ba? So, pwede natin linisin. Hindi naman siguro kalabisan na magwalis tayo, di ba? Mag-imis tayo, hugasan natin yung mga pinagkainan natin, mismong pinagkainan natin, baka pati sa bahay, hindi natin mahugasan, hinihintay pa natin ng nanay na maghugas, pagod na nga, yung mga ganun. Tayo ay magkusang loob din, matuto tayong mag-take ng initiative, ano? Hindi yung kumbaga ang tagal-tagal nang nakatenga ng mga hugasin sa lababo ng bahay nyo o maging sa church ay parang wala lang, hindi lang pumapansin. Kaya nakaka-attract ng mga mga peste tulad ng daga at saka mga ipis. Para maiwasan yon at manatili tayong malusog at hindi tayo dapuan basta ng sakit, ay kailangan maging malinis yung kapaligiran po natin. Anyway, ano pang pwede natin tanong? Paano ako makakatulong sa kapitbahay? O, naisip mo ba yung kapitbahay mo? Kapatid, alam mo, tatlong door na apartment to, di ba? Itong nasa kaliwa namin, pag nakaharap sa church, talagang laging walang tao dyan. Hindi ko matsyempuhan. Pero itong sa kabila, palibasa merong anak na, I don't know ako, nandito baka nasa live eh. Meron siyang anak na bata pa. I don't know kung 8 years old yun. Ay nakikita ko, especially pag umaga. So, binabati mo lang, ganun lang naman talaga. Babatiin mo, di ba? Kahit di mo pa kilala talaga, pati pangalan. Tapos ang ginawa ko talaga ay yung bata, dahil pumapasok, natutuwa naman ako sa batang yun dahil magalang. Inaabutan ko lang ng mga kuan, mga sabi natin yung mga chocolate lang, yung mga ganun. O yung mga cakes lang na maliliit, ganun. Naabutan ko ng ganun. At naniniwala ako na napapagaan yung kalooban nila sa pakikipag-usap sa akin. Nakakailang dalo na po sila sa church, sa totoo lamang. Di ba? Hopefully by tomorrow. Nung last Sunday, nasa Cavite kami, pero nagsabi sa akin na meet ko nung Monday yung nanay at maghahatid sa anak. Ang sabi ay parang nag-LBM yata yung anak niya kaya hindi nakadalo ng Sunday. Hopefully, bukas makadalo po sila. At ito, paano natin mapapakita yung paglilingkod natin? O di kapitbahay, di ba? So hanggang samuin natin sa Lord, nakuha natin yung love nila. Pagdating naman sa church, dapat sasambutin natin. Kahit hindi pa kilala, kilalanin na po natin kausapin natin. Malaking bagay yon sa tao eh. Yung kinakausap siya. Hindi yung parang pumasok na at lumabas na wala man lamang nakipag-usap. Hindi na babalik yun, kapatid. Kasama yun sa paglilingkod natin. Kaya napakahalaga din ng role ng mga ushers and usherettes. Napakahalaga. Magde-decide yung mga taong darating, yung mga newcomers, kung siya babalik pa. Nakadepende minsan yan sa usherette. Kadalasan pala. Kapag ka naramdaman nilang very welcome sila at nandoon yung pag-aasikaso natin sa kanila, yung pagiging mahinahon natin sa pakikipag-usap sa kanila, ay babalik yan. Hindi pa naririnig yung yung ating praise and worship, hindi pa naririnig yung preaching. Nakapag-decide na siya long before babalik ako kasi magigiliw ang mga tao dito. Kasama po yan sa paglilingkod, kapatid. Isa pa, paano ko mapaglilingkuran ng aking pamilya? 'Di ba? Baka naman tayo magaling tayo maglingkod sa church, yung mga kabataan, most especially ha. Pero pagdating sa bahay, kala mo kung sino tayong reyna o hari, no? Tayo yung pinaglilingkuran. Dapat pag-uwi sa bahay,
Dapat ang hari at reyna, yung nanay at tatay natin, paglingkuran natin. Ipakita natin talaga na na-appreciate din natin yung kanilang mga paghihirap. May taguyod lamang ang pag-aaral natin o ninyo. Okay? Lalo na yung mga nasa taga Mindoro na mga estudyante natin, yung mga taga Nasugbu, dahil meron o kung sa ano pa mang probinsya. Pag kayo'y uuwi sa bahay nyo, lalo pa nga't matagal kayong hindi nagkita, huwag naman sana sitting pretty lang kayo doon. Ipakita nyo yung pagbabago sa inyong buhay. Nang sa ganon, hopefully, sa ginagawa niyong paglilingkod at pagpapakita ng pagbabago, edi makapag-isip-isip yung mga magulang natin at maging mga kapatid natin na something is different nasa iyo at hopefully makita nila talagang si Kristo ay nasa sa iyo na. Pero pag maglilingkod po tayo, see to it na may kagalakan sa puso. Kasi kung napipilitan ka lang talaga, madali ka talagang mapapagod, kapatid. Kung ang hinahanap mo lang talaga ay yung approval ng tao, yung applause ng tao, kapatid, madali kang magsasawa. Tsakin natin na galing sa puso, may kagalakan tayo sa puso sa paglilingkod natin, ginagawa natin para sa Panginoon at hindi po sa tao. Naway mag-commit ang bawat isa sa atin sa paglilingkod, kapatid. Ngayon 2025 na. Huwag nating limitahan ang pwede nating magawa. Marami tayong po pwedeng maitulong sa kapwa natin sa ministry na kinabibilangan natin. Anong ibig ko sabihin doon sa mga kasamahan mo? Halimbawa sa vocals o kaya sa dance o kaya sa instruments o kaya sa ushering ministry. Marami tayong po pwedeng maitulong sa kanila. Maghanap lang tayo. Huwag nating isipin tayo laging tutulungan. Ano po? Tayo laging susubuan. Hindi. Kailangan naman po medyo makitaan na tayo ng pagbabago. Mag-grow na po tayo. Ano po? Now, tandaan po natin to kung si Jesus nga ay pumarito para paglingkuran po tayo. Hanggang sa siya nga po ay paratangan ng hindi tama hanggang siya po ay bugbugin, hanggang siya po ay ipako sa krus at doon ay mamatay para tayo po na sumampalataya sa Kanya o sumasampalataya sa Kanya ay mapatawad po sa ating mga kasalanan. Naway maglingkod po tayo ng tulad po ng paglilingkod na ginawa ni Jesus sa atin. Hindi niya naman hinihingi na tayo po kailangan mamatay din at maipako sa krus. No. Ang gusto niya talaga, mabuhay tayo na as a living sacrifice, di ba? Yun ang magiging ating proper form of worship So hindi po madaling maglingkod, kapatid, sa totoo lamang. Napakahirap. Ano po? Lalo na kapag yun na nga, pag buhay na buhay ka pa sa sarili mo, naghahanap ka talaga ng ng tapik sa balikat, naghahanap ka talaga ng sign ng approval, thumbs up mark, kapatid, wag na yun lang ang nasain natin. Ang nasain natin talaga, mapamiti na lang natin ang Panginoon. And surely, the joy of the Lord will become your strength. So, nawa po, may natutunan po tayo, no?